Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Ito po inyong kaibigan kay Jesus. Siya po si Sister Cheryl. Ayan. Ngayon, request ko. Pakakantahin natin siya. Wala akong boses eh. Pangit ang boses ko eh. Yung ama namin. Ayan lang. Yan. Ano po? Tingnan natin. Alam niyo sa Diyos, kahit sintonado ka, kahit hindi ka sintonado, basta tungkol sa kanyang gagawin ng pag-awit, the best yun. Wala pong ano yan, walang malisya. Ngayon, kung nasa labas ka, kumakanta ka sa tangalan, ganon. Siyempre, may ay, sintonado yan. May ganon. Pero sa Diyos, walang magsasabi sintonado ka. Bakit? Ayaw ng Diyos ang ganyang ugali. Okay? Sister Cheryl. Sige. Kanta ka na. Ako lang isa? Oo. Bakit ako lang? Dalawa tayo. Sige. Ama Ni sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Ayan ang nagpapatawag kami sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot Sa tukso at adyak mo kami sa lahat ng masama. Kaya ko po pinakanta yung Lord's Prayer na yon. Kasi meron nakapaloob dyan na tingnan natin. Sa verse 12, Mateo 6:9. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Sa verse 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. 15, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Vice versa. Nagkasala ang kapwa mo at humingi ng tawad dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Anong sabi ng ibang tao? Pinatatawad na kita pero ayaw na kitang makita. Mayroong paghahalo ng ganti. Ganun po ang tao. Pero maliwanag, kung hindi lang bukal sa iyong puso ang pagbibigay patawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Bakit? Lahat naman tayo nagkasala eh. Kaya nga po tinuro ni Jesus ang ganitong aral para matuto tayong magpatawad. Kasabihan nga, ang Diyos nga nagpapatawad pero ikaw ayaw mo magpatawad. Parang matigas ang dibdib mo. Alam mo sa ugaling tao, kaibigan, talagang napakahirap ang magpatawad. Pero yun ang turo eh. Patawarin mo sila. Alam nyo, si Jesus Christ ang eksaktong halimbawa niyan. Siyang nagturo, tingnan natin ang halimbawa. Alam nyo ba si Jesus nang malapit na siyang mamatay? Hindi na po nalilingid sa kasaysayan. Sa tuwing dumarating ang mahal na araw, ang lagi na lang napapanood natin sa telebisyon ngayon patungkol kay Jesus. Ito, alam nyo ito, sa Lucas 23:33, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Yan, ipinako. Anong sabi niya sa 34? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila alam o hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan. Kung siya nga ang nagturo sa Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 15, pag hindi nyo pinatawad na nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin sa inyong kasalanan ng Diyos sa langit. Kung si Jesus nga, nung nasa katawan tao siya, nakapako sa krus, doon sa dako ng, anong tawag nila doon? Ipinako nila sa krus si Jesus. Saan yun? Tinatawag na bungo. Yan, Golgota. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Siyang nagturo, siya mismo ang gumawa. Siya ang halimbawa. Tingnan na pa natin ang isang karakter ng Biblia. Sa chapter 7 ng Gawa. Si Esteban. Dito sa 54. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila naggitngit sa matinding galit kay Esteban. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingala sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus nasa kanan at nasa kanyang kanan. 56. Bukas ang kalangitan, sabi niya, nakita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. 57. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumalong sa kanya. 58. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. 59. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po na po silang papanagutin sa kasalanan ito. Kasi po, natutunan din ni Pablo ang aral ni Jesus. Yung patawarin mo sila gaya ng pagpapatawad nila sa iyo. Kaya si Esteban po, habang binabato, kagaya ni Jesus, habang nakapao sa krus, anong sabi? Patawarin mo sila. Parehas po ang kanilang dialogue. Sabi ni Jesus, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang sabi rin ni San Esteban, patawarin mo sila. Huwag nang papanagutin sa kasalanan ito. Ano yan? Pagpatay. Kasi ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Yan gusto ng tao. Patayin si Esteban at talagang pinatay nila. Nilabas nila sa plaza para makita ng taong bayan ang pagpatay kay Esteban. Yan. So, mamamatay na lang si Esteban bago man lang siya mamatay. Ang concern niya, patawarin ng mga taong ito. Kaya po tayo tinuruan ni Jesus na magpatawad ng kapwa. Ang problema po sa tao, lalo na kung yung patatawarin mo, yung may ginawa talagang sukdulang. Alam niyo po, sa mga artista nung araw, meron ako napanood. Yung artistang babae, si Cherry Pie Picache. Ay sa napanood ko, pinatay yung tanay niya. Nahuli yung pumatay. Pero hindi niya po dinimanda. Hindi niya dinimanda. Ang tanging kahilingan lang ni
Cherry Pie Picache na gusto niyang makaharap yung taong gumawa ng krimen sa kanyang nanay. At yun po yung nangyari. Kaya hindi niya po dinimanda. Pinatawad niya. Alam na ninyo yung isang athlete natin, yung sikat si, ano ba yun? Yung magaling sa track and field. Ano kasi pangalan nun? Nawala sa kaisipan ko, no? Yun, at sa Pilipinas, sikat yun eh. Anong tawag dito? Yung anak niya, bigla po lumabas sa gate at may dumadaan na jeep, sasakyan. Na-disgrasya yung anak niya, namatay. Itong athlete, yung magaling tumakbo, mabilis tumakbo. Kasi sa atin nun, meron dalawa yung ating athlete eh. Yung isa si, ano ba yung isang pangalan? Dalawa bali yung parehong babae eh. Pero ito sinasabi ko yung isa, nakalimutan ko yung mga pangalan, hindi ko maalala. Hindi niya rin po dinimanda yung jeepney driver na nakapatay sa kanyang anak. Sabi niya, aksidente yun. Humingi siya ng tawad sa kanya, yung driver, pinatawad niya. At hindi rin inasuntuan. Ibig sabihin, hindi niya dinimanda para makulong. Ganon din po si Cherry Pie Picache, yung pumatay sa kanyang ina. Pinatawad niya rin po. Yun dapat. Kasi kung talagang naniniwala po kayo sa ating Panginoong Yesus, anong sabi ni Jesus? Kasi po, okay, anong sabi ni Pablo? Para maintindihan natin ha. Tignan nyo po yung sulat ni Apostol Pablo sa sa Roma chapter 3. Ano po sinabi niya? Ito, babasahin ko lang ano. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala. Bukya tayong lahat. Lahat tayo nagkasala. Walang karapat-dapat. So pare-pareho lang tayo makasalanan. Kaya ang turo ni Jesus, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Kasi kung di mo patatawarin, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong kasalanan. So, yung nasa dulo ng dila ko eh. Si Muros yata eh. Yung athlete. Ang pumapasok sa isip ko yung apelyidong Muros. Yung babae. Ngayon, wala nang balita ngayon. Ano? Pero yun, sikat nung araw yun. Athlete ng pambato ng Pilipinas yun eh. Pinatawad yung jeepney driver. At Picache naman, yung sumaksak sa kanyang ina. Alam niyo po, kung ganyan lang tayong mga tao, hindi tayo mapagtanim ng galit sa ating kapwa. Di sana maayos po sana ang bansa natin eh. Hindi eh. Sa larangan ng politika, manda ka pag naupo ako. Naalala ko yung, alam niyo po yung yung mayor ng Palawan, si Agidorn. Ginampanan ni Agidorn. Hindi ko alam kung ano pangalan ng mayor dun eh. Sa pelikula, ginampanan lang ni Agidorn. Ay si ay ang mayor pala si Agidorn. sorry. Ang gumanap si Fernando. Na gumanap ng Agidorn. Isang eksena doon na napanood ko, nakita. Kinakantsawan nila si Agidorn. Ang gumaganap si Fernando, ang kumakantsaw si Paquito. Sabi ni Agidorn, sige ka, pag ako naging mayor, ikaw ang una kong. Sabi niya. Kaya nung manalo pong mayor, si Agidorn, yung pelikula, si Paquito, sabi niya, halika na, darling, umalis na tayo rito. Sa Palawan. Kasi po, sinabihan siyang ganyan ni Agidorn. Pag ako naging mayor,
Una kitang, kita niya. Hindi ganon. Nihalo pang pagbabantay. Yan nga po sinasabi ko. Sabi ng iba, oo, pinatawad na kita, pero ayaw na kita makita. Kasi pag nagkita tayong muli, yan. Merong halong pagbabantay. Hindi po. Kailangan pag pinatawad mo ang isang tao, bukal sa iyong puso. Bukal sa iyong puso. Mas maganda po, pag may kasalanan ka, magdala ka ng peace offering. Limbawa, nagkasala ka kay ganito, ang gawin mo, magdala ka ng peace offering. Kung ano yung alam mong paborito niya. Yun ang magandang peace offering. Dalin mo sa kanya. At saka ka humingi ng tawad. Hindi ka man yan patawarin sa iyong kasalanan. At least na nakahingi ka ng tawad. Wala ka ng problema ron. Yung iba naman, umahanap silang padrino, yung medyo malakas. Bawa, nagkasala ka kay ganito, at alam mo yung kanya ninong, hindi siya mapapaya. Yung ninong niya ngayon, ang kukunin mong padrino para patawari ka sa iyong kasalanan. Ang mahalaga po, humingi ka ng tawad sa pinagkasalahan mo. Personal po yon ang paghingi ng tawad. Hindi po pwedeng yon. Nagkasala yung ganito, tapos sabi nitong kaito, patawarin mo na si ganyan. Hindi po pwede yon. Meron po nagsabi sa akin yan patawarin mo na ako. Sabi ko, ano bang kasalanan mo? Kailangan pag humingi ka ng tawad sa kapwa mo, yung kasalanan na ginawa mo, babanggitin mo po yun. Hindi po pwedeng hindi mo babanggitin. Bakit? Yun ang kasalanan mo Kailangan aminin mo yung kasalanan mo. Limbawa, ang kasalanan mo, kinismis mo ang kapitbahay mo. Yan. Di nalaman, nagkaroon ng away nang dahil sa iyong chismis. Ngayon, hihingi ka ng tawad sa kapitbahay mo. Sabi ko, magdala kayo ng peace offering, kung ano man yan, regalo, yung alam mong paborito niya. Then sabihin mo sa kanya, yung kasalanan mo. Acceptance. Sa iyong pag-accept, sa iyong kasalanan, yun. Hindi po pwedeng yan. Mare, pare, pasensya ka na Wala yun. Walang dating Kahit walang peace offering, aminin mo yung kasalanan mo. Ay, paano pa doon yung, no. yung katulad ng asawa ko, nagkaroon siya ng kapatid. Yung parte niya ng bahay ko namigay sa kanya ng nanay niya. Kinuha ng kapatid niya. Pinaupahan pa yung bahay. Kumita na. Nakatira pa. Intindi na galit ng asawa ko. Kaya sabi ko, patawarin mo na, hayaan mo na sila. Sila mo, dadalan mo. Yan. Kaya nga, pinatawag ko naman sa kailang, nandito ang nakatanim pa sa utak yung ginawa nila sa akin. I mean, hindi ganito Okay. So, maliwanag po ang pagpapatawad. Ibinibigay sa lahat ng tao. May nagkasala, patawarin. Kung ayaw niyang di ayan mo lang. Patawad ka, okay lang yun. Kaya nga sabi ng iba, hindi naman ikaw nagkasala. Sabihin mo, pinatawad na kita pare. Pinatawad na kita sa iyong kasalanan. Yan. Ang importante, yung pagpapatawad, makita sa pagitan ninyo. Hindi yung magkikita kayo, nag-iilagan kayo. May mga ganyan po Meron ako nakitang ganyan. Magkapatid sila. Yung kuya nasa loob. Pagpapasok yung kapatid niya, nakababata sa loob, yung kuya lumalabas. Yung hanggat maaari, yung kuya, ayaw niyang magkaharap sila ng kapatid niya. Matagal din po nangyari yun. Na para bang nung ito kamag-anak ko rin sila na nung minsan napapasyal ako sa kanila, sabi ng asawa ng pinsan ko, ginawa nila sa kuya nila, alam naman nila na nagpapaharal pa ang kuya nila. Parang nasa puso pa rin nila yung nangyari sa kanila. Ibig ko sabihin, hindi nawawala.
Kaya napakahirap. Yun po yung sinasabi ko. Lalo na yung nagkasala sa iyo, napakabigat. Wala pong nakalagay sa Biblia kung mabigat o magahan yung kasalanan. Kundi ang sabi niya, magpatawad kayo. Kasi po, pag nagpapatawad, nakakadama tayo ng kaginawahan. Ayan na natin yung, kung ayaw nila humingi ng tawad, so bihit kasalanan na po nila yun sa parte nila. Ngayon, kung hindi man nila kaya, kayo na mismo i-offer na ninyo yung pagpapatawad sa kanila. Para mas madali po. Kasi alam niyo po, yung isang tao may kasalanan, napakahirap talagang i-accept yung kanyang mali. Dapat matuto tayo sa turo ni Jesus na siya mismo nagpatawad. Si San Esteban, patawad pa rin ang kanyang paksa. Kaya tayo dapat patawarin sa isa't isa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin sa pagpapatawad. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless po ngayon itong yung salita, yung mga nanonood ng video ito, nawa, kung hindi pa po sila nagbibigay patawad, magbigay po sila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hello po, God bless po. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. Meron po tayong kasama si Sister Cheryl. God bless us all. Like, share na share. Kayo mga na-share, share nyo po sa iba. Mali ninyo. Pag na-share mo sa tao na biblical pala yung pagpapatawad, malay mo, nagindahan ka, kaibigan. Brother Manny Bautista, siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. God bless us all. Bye-bye.